So, praise God. Sige po, mabuti po ba ang ating Panginoon? Sino po ang napagpala sa ating pagbibigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos? So, truly our God is very, very much good in our lives. Amen? Amen. So, ang kabutihan niya ay hindi may papaliwanag ng kahit sino man. Walang ang salitang naimbento para ipaliwanag ang kabutihan ng Diyos. Kulang ang salitang grabe. Kulang ang salitang sobra. At naniniwala ko na kahit kailan, walang may inventong salita para lubusang may paliwanag ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya imbis na ipaliwanag, magtanong na lang tayo, gaano nga ba kadakila ang Diyos sa ating buhay? So sabi nga ng kanta, how great is our God? Diba? How great thou art. Gaano nga ba kadakila ang ating Panginoon? So sasagot natin yan as we go on through our lives. Diba? Habang tayo ay nagpapatuloy, makikita natin kung gaano kadakila ang ating Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, mabuti at kailanman ay hindi magbabago. So, pakibati po man ang inyong katabi ng 2 thumbs up. We are Charito. In Christ, we are truly blessed and highly favored. Tayo ay pinagpala at lubos na panaboran ng ating Panginoon. Tayo po ba naniniwala na tayo ay Charito? Tayo ay pinagpala at tayo ay lubos na pinaboran. So, praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Sige po, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Let us close our eyes. And maniwala tayo ng presensya ng Panginoon ay nasa lugar na ito. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa napakagandang umaga na ito na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Truly God, there's joy in your presence, Panginoon. Ang kagalakang nagmumula sa iyo ang siyang patuloy naming nararanasan, Panginoon. And we know, O God, na nanahan ka sa aming papuri, nanahan ka sa aming pagsamba, Panginoon. Narinig mo ang aming mga boses, narinig mo, Panginoon, kung paano ka namin purihin at nakita mo ang aming mga kamay, Panginoon. Nakita mo, O God, kung gaano ka namin kamahal. Lord, hayaan mo, Diyos, na sa umagang ito, patuloy po namin maranasan ang talino at karunungan na nagmumula sa iyo. Marinig po namin ang iyong boses, mangusap ka sa aming puso, Panginoon, ma-apply po namin lahat ng aming pag-aaralan at gamitin mo lamang ako, Panginoon, upang maibigay mo sa iyong mga anak ang gusto mong sabihin, O Diyos. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat and we are so very much thankful, Panginoon, sa mga taong dinala mo sa lugar na ito upang magbigay ng papuri sa iyo at mag-aral ng iyong salita. Once again, O God, ano man po ang aming gawin, ikaw lamang ang mabigyan ng papuri. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise God. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. So, noong nakaraang buwan, so medyo hindi pa masyadong matagal, wala pang eksaktong isang buwan, meron pang isang linggo bago mag-isang buwan. So, noong nakaraang buwan, sa preaching ni Pastor, sino po nakakalala ng preaching ni Pastor noong nakaraang buwan? Sabi ko na nga ba? Sa preaching po ni Pastor noong 3rd Sunday. Yan, sige, kahit yung title na lang, sige. Ang tunay na sukatan ng pagbibigay. Tama ba, Pas? Ang kompletong buhay? Parang iba yon. Kaya hindi maalala kasi kahit si Pastor, di rin maalala. Nasa pagbibigay yung tungkol sa balo, sa babaeng balo. 3rd Sunday. Yun mahirap kapag lagi nagpipreach si Pastor no? Nagpaparinig, yung mga commissioned minister dyan, maawa kayo. Mark, nakalagay dito sa notes ko, may notes ako. Mark chapter 12 verses 41 to 44. Ang nakalagay sa title, ang tunay na sukatan ng pagbibigay. Sa lahat ng nagsalita, si Daddy Ray lang yung tama. So, iba pa yon yung ang kompletong buhay kay Kristo. Noong nakaraang linggo ata yun. So, sabi ko noong nakaraang buwan. Ng 3rd Sunday. So, ang tunay na sukatan ng pagbibigay. So, yung text natin ay kinuha natin sa Mark, di ba? Yung buhay nung babaeng balo. Di ba na kahit 2 kusing lang ang kanyang ibinigay, sinabi ni Jesus na mas natuwa ang Diyos sa kanya kaysa doon sa mga nagbigay lang, mga mayayamang tao na nagbigay na kakarampot lang naman ng bahagi ng kanilang kayamanan. Amen? Amen. So, marami tayong naunawaan noong pagkakataon na iyon. And ako ay manghang-mangha sa preaching na yon kasi before si Pastor mag-preach yung time na yon kasi 'di ba third Sunday, ako yung second Sunday. So medyo papunta na ako dun
medyo papunta na ako dun sa topic na yun sa topic ng pagbibigay So habang pinaprepare ko siya, naramdaman ko na nahihirapan ako mag-prepare. Nahihirapan akong i-prepare yung preaching na yun. So sabi ko, baka hindi. Baka hindi pa ngayon. O kaya baka hindi pa ito yung preaching na gustong ibigay ng Diyos. Gustong ipagkatiwala ng Panginoon sa akin. Kasi habang inaaral ko, somehow di ko magets. And somehow din, maraming question na naiiwan sa akin. And sa pag-prepare ng preaching, dapat walang question. Di ba dapat yung information na ibinibigay, walang naiiwan na tanong. So sabi ko, baka hindi pa talaga. And pagdating nung third Sunday, napasabi ako ng, kaya pala. Kasi kung pinreach ko yon nung second Sunday, baka wala nang may preach si pastor nung third Sunday. So, ano lang yan, parang way lang ni God para mabigyan ng preaching si pastor. So, kidding aside, so, ano lang yan ng Panginoon, parang kumbaga, intervention lang ni God para mapunta ang lahat ng bagay sa order. So ngayon, yung preaching natin is may kinalaman pa rin doon sa pinag-usapan natin noong nakaraang buwan. So somehow ito ay part 2 ng pinag-usapan natin noong nakaraang buwan. So pinag-usapan natin ang pagbibigay. Ngayon naman pag-usapan natin ang next 1, 2, 3. Wait lang, dito nakabukas. Yan. So ayan, pag-usapan natin ang biblical generosity. So biblical generosity, ano bang ibig sabihin ng biblical generosity? So, ang biblical generosity ay ang pagiging mapagbigay na nakaangkla sa salita ng Diyos. So, kaya nakalagay na biblical. Ano sabihin biblical? Based sa Bible, di ba? Nakaangkla sa salita ng Diyos. Ito ay iba sa generosity na kinikilala ng mundo. Kasi merong biblical generosity and meron ding worldly generosity or pwede mo ring sabihin secular generosity. So, dahil para sa mundo, ang kadalasang motibo ng pagbibigay ay pagkilala at utang na loob. Kumbaga, natulong ka para ma-recognize ng iba at makontrol mo sila. So that's the reason why merong tayong tinatawag na worldly generosity. Kailangan natin maipagkumpara or mailayo yung biblical generosity sa worldly generosity. Kasi hindi naman may tatanggi na ang mga taong hindi Kristiyano or mga taong nasa mundong ito ay generous din naman. Diba? Hindi mo pwedeng itanggi yan. Totoo yan. That's the fact. So whereas, sa biblical generosity, ito ay ang pagiging mapagbigay ng walang hinihintay na kapalit at pagbibigay ng may kagalakan sa puso. So nakita niyo po yung pinagkaiba. So sa worldly generosity, nagkakaiba lang sila sa motibo at sa goal. Sa worldly generosity, ang motibo ay para makilala ka ng mga tao. Diba? Kasi hindi maiwasan. Kapag nabigay ka ng malaki, kapag nabigay ka ng malaking pera, syempre marirecognize ka ng mga tao. Diba? So minsan yun yung goal ng worldly generosity. And para magkaroon din ng pagkakataon or possibility na manipulate mo yung tao. Kasi hindi natin may tatanggi na kapag ang tao ay mapagbigay or kung ikaw mismo yung binigyan ng isang tao, mayroong chance na para nagkakaroon siya ng halo sa ulo. Para sa'yo, nagkakaroon siya ng halo. Kumbaga, hindi mo na makikita yung pagkakamali niya, makikita mo na lang yung pagiging mapagbigay niya. And ang chance nun, ikaw ay mamamanipulate. Diba? Mamanipulate ka kahit na inaabuso ka na, hindi mo makita kasi para sa'yo, meron kang utang na loob or meron kang kailangang bayaran na utang na loob sa kanya. So that's worldly generosity. Na siya naman kabaliktaran ng biblical generosity. Kasi again, sa biblical generosity, ito ay pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Magbigay ka ngayon, huwag ka nang umasa na babalik pa yon pagdating ng panahon. Kasi yun nga yung biblical generosity. And also, pinakamahalaga, ito ay pagbibigay ng may kagalakan sa puso. Diba? Ito ay binibigay mo or nagiging generous ka, hindi dahil may hinihintay kang kapalit, ikaw ay nagbibigay dahil magalak ang iyong puso or mayroong kagalakan sa iyong puso. Ito rin ay nakabase sa generosity ng Diyos sa atin. Kaya nga hindi natin kayang i-practice ang biblical generosity kung hindi naman natin naranasan ang generosity ng Diyos in the first place. Kumbaga yung parang yung verse na we love because He first loved us. Diba? Natuto tayong magmahal kasi nauna niya tayong mahalin. And ganoon din dito sa generosity, biblical generosity. Tayo ay nagiging generous dahil siya ay naunang maging generous sa atin. So paano nga ba naging generous ang Diyos sa atin? So unang-una, in perfect example, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Diba? Generosity ba yon? Yun ba ay generosity? Yes. Diba? Dahil wala namang hinintay ang Diyos na kapalit. Diba? Sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Sabi sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kung papansinin niyo yung choice of words doon, nakalagay doon sapagkat gayon na lamang. Pwede namang sapagkat sobra
ang pag-ibig ng Diyos sapagkat grabe ang pag-ibig ng Diyos. Pero bakit ginamit yung word na sapagkat gayon na lamang? Kasi yung pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang ipaliwanag. 'Di ba? Di mo kayang ipasok, kumbaga kung may sukatan, hindi sapat yung word na grabe tsaka sobra para masukat ang pag-ibig ng Diyos, 'di ba? Sabi sa English, for God so loved the world. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya muli, hindi natin kayang i-practice ang biblical generosity kung in the first place, hindi naman natin naranasan ang generosity ng ating Diyos. So, yun. At higit sa lahat, ang goal ng biblical generosity ay magbigay ng kapurihan sa Diyos. So, yun yung pinaka-ultimate goal. Kung mapansin mo, ibang-iba siya sa worldly generosity. Kasi sa worldly generosity, ang goal ay magbigay ng glory or pagkilala sa taong nagbigay. Pero sa biblical generosity, ikaw ay nagbibigay hindi para makilala ka, kundi para makilala ang Diyos na siyang nagpapala sa iyo. Amen? Amen. That's biblical generosity. So mahalaga ring maunawaan na ang biblical generosity ay hindi lang nakabase sa salapi. As long as ito ay tulong at ang goal nito ay magbigay ng kapurihan sa Diyos, again, yung ultimate goal, ito ay biblical generosity. So magandang halimbawa rito ang early church. Ibinenta nila ang kanilang ari-arian para makatulong sa mga kapwa mananampalataya. Sabi sa mga Gawa, chapter 2, verses 44 to 45. So ito yung time na nagkaroon or naitayo na yung church, nagkaroon na ng early church. So sabi dito sa verse 44, palagi nagkasama-sama ang mga sino? Mananampalataya at ibinabahagi ang kanilang ari-arian sa isa't isa. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian. And look at the next line. At ang pera'y ipinapamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So walang hinihintay na kapalit. Diba? Kasi yung goal nun is para matugunan yung pangangailangan ng bawat isa. So walang hinihintay na kapalit kasi alam mo naman na nagkukulang yung tao, tutulong ka, aasa ka pa ba na mababalik yung tinulong sa iyo? Naghihirap nga siya eh. Diba? May magkukulang nga siya eh. So wala lang chance na may balik pa yun sa iyo. So, perfect example yan ng biblical generosity. So, biblical generosity dahil walang hinihintay na kapalit. Diba? Upang maging biblical ang ating generosity, mahalaga na ang goal nito ay, again, hindi para magbigay ng papuri sa atin, kundi magbigay ng papuri sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 9, verses 12 to 13, dahil sa inyong pagbibigay, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, hindi lamang ninyo natutugunan ang pangangailangan ng mga mananampalataya. Ano sabi sa naka-highlight? Kundi magiging dahilan din ito upang marami ang magpasalamat sa Diyos. So nabibigyan ba ng papuri ang Diyos? Amen. Kasi marami nagpapasalamat dahil sa kanilang pagbibigay. Verse 13, sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan. Tapos inulit ulit. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. Biblical generosity ba? Yes, di ba? Biblical generosity kasi ang goal ay magbigay ng papuri sa Panginoon. Hindi na-recognize yung mga taga-Korinto. Di ba? Hindi na-recognize yung Corinthians kasi ang na-recognize ay ang Diyos. So yun ang biblical generosity. Again, ang goal nito ay hindi para magbigay ng papuri sa atin. Hindi para ma-recognize tayo, kundi para mabigyan ng papuri ang ating Panginoon. Amen? Amen. So, yun ang meaning ng biblical generosity. Ang pagtulong ng walang hinihintay na kapalit upang makapagbigay ng papuri sa Diyos. Pero ang tanong, paano nga ba natin ma-practice ang biblical generosity? So, how can I practice biblical generosity? Paano ko nga ba magagawa? Paano ko ma-apply? Paano ko mapapakita? Or paano ko ma-apply sa aking buhay ang biblical generosity. So, ngayong umaga meron tayong 3 puntos, 3 paraan na pwede natin gawin upang ma-practice natin ang biblical generosity. So, point number 1. Point number 1, believe in the principle of you reap what you sow. Sakong-sakto sa devotion natin kanina umaga, di ba? So, iba lang yung text pero same nang sinabi. Believe in the principle of you reap what you sow. So, ang prinsipyong you reap what you sow ay malinaw na nakasaad sa Biblia. Kaya nga ito ay may tuturing na isang biblical principle. So, prinsipyo ito ng buhay na nanggaling sa Biblia. Yung actions na ginagawa mo ngayon ay aanihin mo pagdating ng panahon. Diba? Tulad ng sinabi sa Proverbs chapter 22, verse 8. Ang naghahasik, yun yung so. So, yung lagare.
Ang nag-aasik ng kasamaan ay aani. Yun yung reap, di ba? Yun yung aanihin. Ang nag-aasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan at matitigil na ang kanyang pamiminsala sa iba. So, walang paligoy-ligoy. Diretso sinabi. Ang nag-aasik ng kasamaan, yun yung tinanim. Nagtanim ka ng kasamaan ngayon, ang aanihin mo pagdating ng panahon ay kapahamakan. Diba? So, sinabi ng Bible. Malinaw na sinabi ng Bible na you reap what you sow. Kaya akala natin, minsan, yung mga actions natin ngayon, walang epekto yung pagdating ng panahon. Meron yun. Diba? Yun yung sinasabi ng mga, parang sa mga unbelievers, yung sinasabi nila na may balik yan. Yung sinasabi ng mga o parang sa mga naniniwala sa karma. Diba? Tayo hindi tayo naniniwala sa karma. Diba? Kasi, kung di ako nagkakamali sa Buddhism, nagmula yung karma. Hindi naman tayo mga Buddhist eh. May kalbo ba dito? Wala naman, di ba? So, di naman tayo naniniwala sa Buddhism, di ba? Tayo naniniwala sa ating Panginoong Hesus, di ba? Sa tinapos niyang gawa doon sa krus ng Kalbaryo. So, huwag ka maniwala sa karma. Maniwala ka sa prinsipyo na sinasabi ng Biblia na you reap what you sow. Aanihin mo kung ano ang iyong itinanim. Again, ang nag-aasik ng kasamaan, yun yung tinanim, yun yung seed, ay aani ng kapahamakan. Di ba? So, malinaw na sinabi ng Biblia. So, malinaw kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. Ang prinsipyong ito ay hindi lamang limitado sa pang-araw-araw nating actions. Apply din ito sa tuwing tayo ay nagbibigay. In fact, kapag pinag-uusapan nga ang pagbibigay, hindi talaga mawawala sa picture ang prinsipyong you reap what you sow. O sa Tagalog ay aanihin mo ang iyong tinanim. Sabi pa nga sa kanta, kung ano ang iyong tinanim, siya mong aanihin. So even the famous verse that we use sa tuwing tayo ay mag-exhort about giving. Sino makapagbigay sa akin nung sikat na verse na ginagamit natin sa tuwing tayo ay nag-exhort? Well, hindi yung Malakay 3:10 na, kasi di naman tayo Israelita. Hindi tayo mga Hudyo. Alin? Sino makapagbibigay? Second Corinthians chapter 9 verses 7 to 8. Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verses 7 to 8? Di ko papakita. Check. Ano to? May quiz tayo. Quiz. Ano sabi sa verse 7 to 8? Ang bawat isa sa inyo ay sariling pasya or pasya ng puso, hindi napipilitan, walang pag-aatubili, and so on, dahil hindi ko na rin maalala. Diba? So sa verse na yon, tinalakay din yung you reap what you sow. Kasi sabi sa verse 7, again, ang bawat isa ay magbigay ayon sa sariling kapasyahan. Pero bago mag-7, meron munang galing talaga. Bago mag-7, meron munang 6. Ang galing niyo po talaga. Di ko inasahan niya na masagot niyo yun. Kasi yun yung pinakamahirap na tanong na tatanong ko ngayong umaga. Bago mag-7, meron munang 6. At ang sabi sa verse 6, tandaan ninyo ito, ang nag-aasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang nag-aasik ng marami ay umaani ng marami. So hindi nyo pwedeng sabihin na out of context ako kasi yung sunod na verse niyan ay about na sa giving, di ba? Hindi nyo pwedeng sabihin out of context ka. Di ba? Bawal nyo sabihin yan kasi pagtapos ng 6, merong 7. Bago mag-7, merong ang galing nyo po talaga. So, ang nag-aasik ng kaunti ay umaanin ng kaunti. Parang sa mga farmers, di ba? Kapag nagtanim sila ngayon ng kakaunting amount ng palay, hindi dapat sila mag-expect na yung pagdating ng reaping season ay marami silang aanihin. Di ba? Hindi naman nagmamagic ang lupa. Diba? Kung ano yung tinanim mo, kung gaano karami yung tinanim mo, yun lang din yung aanihin. No. So, totoo naman kasi na ang pagbibigay ay parang pagtatanim. Amen? Ang pagbibigay po ba ay parang pagtatanim? Amen. So, ang pagbibigay ay parang pagtatanim. Magbigay ka ngayon at aanihin mo ito pagdating ng panahon. So, maganda yung sinabi sa Proverbs chapter 22 verse 9. If you are kind to poor people and you share your food with them, yun yung tinanim. God will bless you. Yun yung aanihin. Diba? So, if you are kind, kapag mabait ka sa mga tao, sa mga mahirap, and you share your food with them, sinashare mo yung pagkain mo sa kanila, anong resulta? God will bless you. Diba? So, yung pagbibigay na ginagawa mo ngayon, or yung pagbibigay na ay pinapakita mo ngayon, aanihin mo yun pagdating ng panahon. So, andun pa rin yung prinsipyo ng you reap what you sow. So, totoo na yung binigay at itinanim nating kabutihan ngayon ay aanihin din natin pagdating ng panahon. Pero mahalaga ring mag-ingat sa prinsipyong ito dahil ito ay kadalasang naaabuso. So, tulad ng mga prosperity gospel teachers or prosperity teachers, ginagamit nila yung verse na ito as
weapon. Ginagawa nilang mathematical formula ang pagbibigay na kapag nagbigay ka ng malaking pera, ay imimultiply yan ng Diyos. Dapat magbigay ka ng malaking halaga para ang balik din ay malaki. So, don't get me wrong mga kapatid. Naniniwala naman ako sa ganong prinsipyo. Kasi naniniwala ako na the Lord sees our heart. Diba? He is omniscient. He is all-knowing. Nakikita niya yung ating puso. Nakikita niya kung yung pagbibigay mo ay genuine. Yung pagbibigay mo ay totoo. Nakikita ng Diyos yung motibo mo. So, pwedeng mangyari yon. Pwedeng doblehin, triplihin talaga ng Diyos yung perang binibigay mo. Hindi yon imposibleng mangyari. And pangalawa, ang Ama natin ay mayaman at makapangyarihan. Kaya walang bagay na imposible sa Kanya. So, pwede talaga mangyari yon. Yung binigay mong pera ngayon, pagbalik sa'yo, dodoblehin at itriplihin ng Diyos. Pwede mangyari yon. Pero minsan, naaabuso. Naaabuso yung ganon. Kasi parang sinasabi ng mga prosperity preachers na magbigay ka ngayon and yung pera na binigay mo, babalik siya ng doble at triple. So parang mangyayari, gagawin ng mga member, magbibigay sila ng mas malaki pa. Di ba? Magbibigay sila ng mas malaki pa kasi naniniwala sila sa ganoong prinsipyo. Pero kung iniisip natin na sa form lang ng pera ang balik ng ating pagbibigay, doon nagkakaroon ng problema. Hindi lang naman kasi sa form ng salapi tayo pwedeng umani. Pwedeng sa pamamagitan ng maayos na kalusugan. Di ba? Health is wealth. Di ba? Maayos na relasyon sa mga tao sa paligid mo. Di ba? At pati yung paglagong spiritual. Di ba? So ulitin ko, hindi masama or hindi maling maniwala na yung perang binibigay mo ngayon ay pwedeng bumalik sa form din ng pera. Pwede. Pero maling kaisipan kapag iniisip mo na sa form lang ng pera, maaaring bumalik yung perang ibinibigay mo. 'Di ba? Yung kabutihang ibinibigay mo, pwede siyang bumalik sa ibang form. 'Di ba? Pwede siyang bumalik as maayos na kalusugan. Kasi yung maayos na kalusugan, ibig sabihin ikaw ay mayaman, di mo kailangan magpa-hospital, di mo kailangan bumili ng gamot, di mo kailangan alagaan yung sarili mo kasi ikaw ay healthy. 'Di ba? And even yung maayos na relasyon sa mga tao sa paligid mo, payag ka, mayaman ka, pero lahat ng tao kaaway mo. 'Di ba? Kung ako, pipiliin ko na lang maging mahirap kaysa naman kaaway ko lahat ng tao sa paligid ko. 'Di ba? So hindi lang laging pera ang balik. 'Di ba? And most of all, pwede ring ang balik nito ay spiritual growth. 'Di ba? Kasi habang na-foster yung heart na pagiging cheerful giver, tayo din ay lumalago. 'Di ba? Habang nagbibigay ka, hindi ka nawawalan, hindi ka naubusan. Ikaw ay mas lalo pang napupunan dahil ikaw ay mas lalo pang lumalago. Amen? Amen. So again, lininawin ko, wag niyo akong i-bash. Baka i-bash niyo ako pagbaba ko dito. So hindi masama na maniwala na, o hindi imposible na talagang mangyari na yung perang binigay natin ay pwedeng dumoble at trumiple. Pero hindi laging ganon ang mangyayari. Diba? Hindi pa laging ganon ang mangyayari. Pwedeng ang balik ay nasa ibang form. Again, sa magandang relasyon, sa maayos na kalusugan. So hindi lang sa pera ang balik ng ating katapatan sa pagbibigay. Amen? Amen. So kasi kung lagi lang sa pera, ang magiging mindset natin ay magbibigay ako ng 1,000 para ang balik sa akin ay 10,000. Diba? Kapag ganun ang nangyari, magbibigay na lang tayo kasi may hinihintay tayong kapalit. Hindi ka pa nga nakakapagbigay, kinukwenta mo na agad kung magkano yung babalik. Diba? So, hindi ka na magbibigay kasi mahal mo si Kristo. Magbibigay ka na kasi mahal mo yung perang babalik sa'yo. And eventually, dahil mahal mo yung perang yon, that will lead to greed, aka love for money, aka the root of all evil. Okay? Nakita niyo kung paano nag-progress? Diba? Noong una, akala mo lang nakatingin ka dun sa parating na pera. Kasi ganun yung mindset mo. Bibigay ako ng, sige, 1 million. Kung talaga milyonaryo ka, bibigay ako ng 1 million para yung balik sa akin, 10 million. Diba? So, di mo napapansin, pag nagbibigay ka, yun ang iniisip mo. Hindi ka na nagbibigay kasi mahal mo ang Diyos. Hindi ka na nagbibigay kasi mahal mo si Kristo na siya nagpala sa iyo. Diba? Dahil sa tinapos ng sa krus ng Kalbaryo. So, para sa'yo, magbibigay ka kasi merong babalik. So, sa tuwing ikaw ay magbibigay, laging ganoon na lang yung mindset mo. Diba? At dahil gano'n lang lagi yung mindset mo, pupunta yun sa pagiging sakim sa pera, pagiging greedy. And ang pagiging greedy, naglilid, hindi pala. Ang pagiging greedy ay kilala din bilang love for money. Masyado mong mahal yung pera, di ba? Masyado mong mahal yung pera, pati mukha mo, mukha ng pera. Di ba? Di ba? That's greed, di ba? Pagiging sakim sa salapi. And yung pagiging sakim sa salapi or yung pagiging mapagmahal sa salapi, malinaw na sinabi sa Bible na root ng lahat ng kasamaan. It is the root of all evil. Di ba? So, di ba galing sa greed or galing sa pagmamahal masyado sa pera,
ano yun, ang ugat. Kasi bunga eh. Ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kasi kapag masyado ka mapagmahal sa pera, talaga magiging masamang tao ka. Kasi una, kapag wala kang pera, lagi kang galit. Magagalitin ka. May pasabi-sabi ka pa, huwag mo akong lalapitan, mainit ulo ko ngayon, wala akong pera. O, di ba? Minsan joke eh, no? Minsan ginagawa natin siyang joke. Pero kung siseryosohin natin, hindi tama yun eh. Kasi seryoso ka dahil sa pera. Dahil lang wala kang pera, magagalit ka sa taong katabi mo. Magalit ka sa taong, sabihin mo, magkakamag-anak kayo, tapos nag-aaway kayo sa pera, darating na yung bills. O, bayad sa aircon, bayad sa kuryente, bayad sa tubig. O, di ba? Hindi pa nagbibigay. Hindi pa nagbibigay yung kasama mo sa bahay. Kahit anong paliwanag sa'yo, hindi mo maintindihan kasi nag-expect ka eh. Di ba? Masyado mong mahal yung pera eh. 'Di ba? And minsan nagli-lead 'yun sa pagkakasira, 'di ba, ng magandang relasyon. 'Di ba? So hindi maganda, hindi dapat ganoon ang mindset natin kapag nagbibigay kasi baka masyado tayong pamahal sa pera. So again, totoo na God honors our faithfulness in giving. Totoo po 'yan. Nakikita ng Diyos kung tayo ay tapat sa pagbibigay. Nakikita ng Diyos ang ating puso. God sees everything. He is omniscient. 'Di ba? Ano ibig sabihin ng omniscient? Siya ay all-knowing. 'Di ba? Lahat ng bagay ay alam niya. Pero totoo rin na hindi gusto ng Diyos na nagbibigay tayo without loving Him. Di ba? We give because we love Him. Yun lang yung pinakatama, pinakaiisang tamang motibo. Nagbibigay ka dahil mahal mo siya. Amen? Amen. So perfect example rito yung babaeng bayaran na nagbuhos ng pabango kay Jesus. Yung babaeng prostitute, kung maalala niyo po, ilang beses na po natin napag-usapan yan. Yung babaeng prostitute na nagbuhos ng pabango sa paanan ni Jesus. So ito siya, ang text nun ay Luke chapter 7 verses 36 to 50. So hindi ko na babasahin kasi masyado yung mahaba. So alam ko naman na familiar na kayo sa verse na ito. 'Di ba? So kaya niya nagawang ibigay ang isang taong sahod niya kasi yung ibinuhos niyang pabango for context is ang equal niya or ang katumbas niya ay isang taong sahod or isang taong sweldo. So yung alabaster jar and even yung ointment or yung perfume ay nagko-cost ng isang taong sahod or isang taong sweldo. So mahal po ba? Mahal, di ba? So mahal yung pabangong binuhos ng babae. So nagawa niyang ibigay ang isang taong sahod niya para ipambili ng sisidlang alabastro na may lamang pabango ay dahil mahal na mahal niya si Jesus. Walang duda doon. Kitang-kita naman. Una, hindi siya nang hinayang sa presyo ng pabango. Wala nga siyang paki eh, di ba? Wala siyang paki doon sa presyo ng pabango. Kasi binuhos niya lahat yun eh. Kung babasahin niyo po yung kwento. Hindi ko alam kung baka kasi mapagpalit ko eh. Meron kasing yung kay Mary na taga Bethany yan. Meron din sa babaeng prostitute. Pero parang ganoon din naman yun. Kasi sinabi doon na nung binuhos yung pabango, humalimuyak. Di ba? Naamoy doon sa buong room kasi may maraming mga tao nung time na yun eh. So yun, hindi nang hinayang ang babae sa presyo ng pabango. Pangalawa, hindi siya nahiyang umiyak sa paanan ng Panginoon. Hindi siya nahiya. Nung time na yun, maraming tao. Kasi bahay yun ni Simon, the Pharisee. Di ba? Bahay yun ni Simon na Pariseo. So, ako naniniwala ko na imposibleng hindi alam ng babae na maraming tao sa lugar na yun. Bago siya pumunta, alam kong alam na niya na maraming tao sa lugar na yun. Pero kahit na alam niyang maraming tao sa lugar na yun, nagpatuloy pa rin siya kasi mahal niya ang Panginoon. Kasi isipin mo, prostitute ka eh. Di ba? Bayaran ka. Kilala ka ng mga tao, hindi dahil mabuti kang tao. Kilala ka ng mga tao kasi alam nila kung ano yung ginagawa mo. Di ba? And para sa akin, ano pang mukhang maihaharap mo kung ganun, di ba? Pero yung babae, hindi niya pinansin yon. Dahil mahal niya ang Panginoong Hesus, nilabanan niya yung takot na yon. Di ba? So mahal na mahal niya ang Panginoong Hesus. At pangatlo, kahit buhok niya ay nagawa niyang ipangpunas para lang maipakita ang kanyang pagmamahal. Hindi niya sinabi na, wait, kuha mo ko ng basahan, pupunasan ko yung paa ni Jesus. Hindi. Di ba? Mismong buhok niya ang ginamit niya para punasan ang paa ni Jesus. So mahal niya po ba ang Panginoong Hesus? Diba? Hindi niya mahal kasi mahal na mahal niya ang Panginoong Jesus. Diba? So yun yung sinasabi natin na we give because we love Him. Diba? Nagbibigay tayo kasi mahal natin siya. Hindi natin mahal yung babalik. Hindi natin mahal yung pwede natin makuha pagdating ng panahon. Nagbibigay tayo kasi mahal natin siya. Diba? Pinakatama na motibo sa pagbibigay. So itong babae nga ay hindi lang pera ang binigay. Diba? Binigay niya ang kanyang buong buhay. Di ba? Buong buhay niya ay binigay niya sa Panginoong Jesus. Kaya again, huwag ka mag-alala kung hindi man bumalik as pera yung binigay mo. Kasi sigurado namang babalik yan in other forms. So, palaging may aanihin
Hindi man laging pera, pero surely laging may aanihin. So, hindi lang naman sa salapi nasusukat ang kayamanan. Having a family na mayroong maayos na relasyon sa isa't isa ay treasure. Di ba? Payag ka, mayaman ka, buong pamilya mo, pero lahat kayo magkakaaway. Araw-araw kayo magkakaaway. Di ba? Sabi nga sa Proverbs, di ba? Mas okay pa daw na tumira sa bubong kaysa magkaroon ng asawang maingay. Di ba? Sabi sa Proverbs. Di ba? Sabi yon na mas okay pa daw na tumira sa bubong kaysa magkaroon ng asawang maingay. Di ba? Kasi matuturing mo pa bang mayaman ka? Kayamanan pa ba yun? Okay nang tumira sa bubong, mainitan ka, maulanan ka, basta hindi ka rat-ratin di ba? Araw-araw. Di ba? So, di ba, having a family na mayroong maayos na relasyon sa isa't isa ay treasure. Kayamanan po ang pamilya na mayroong maayos na relasyon sa isa't isa. Di ba? Kung ako man yung maging pinakamayaman na tao sa mundo, pero yung relasyon ko naman sa mga pamilya ko, or mga pamilya, daming pamilya, no? Sa mga relatives ko ay hindi maayos, mas pipili nga lang na maging mahirap. Di ba? Kasi hindi ko ma-enjoy Kaya mo lang naman na-enjoy yung kayamanan kasi natutuwa ka sa tuwing natitreat mo sila, di ba? Ngiti-ngiti yung mga yan, di ba? Uy, salamat sa'yo di ba? Pero kung hindi maayos relasyon mo, kahit ilibre mo yan, susumpa ka ba niyan? Di ba? Hindi na nga nagpasalamat, isusumpa ka pa. Di ba? Kaya mas maayos na mas maganda na meron tayong maayos na relasyon sa isa't isa as family. So, having a partner na inilalapit ka sa Diyos ay treasure. At kahit pati yung anak mong makulit ay kayamanan. Amen? Amen. So, hindi lagi nasusukat sa pera ang kayamanan. Maraming sukatan ang kayamanan. So, kung lagi lang kasing pera, baka tayo ay magmukha na lang pera. Di ba? Payag kayo mukha nyo, 1,000 pesos. Kayo na yung nakalagay doon sa 1,000 pesos. Di ba? So, ang kayamanan sa ating Diyos ay hindi lamang masusukat sa pera. So, minsan, kailangan mo lang buksan ng iyong mata upang makita mo na ikaw ay talagang pinagpala na. Amen? Amen. So, hindi laging sa pera. Buksan mo lang yung mata mo, makikita mo lahat ng kayamanan na ibinigay ng Diyos sa iyo. So, number one, hindi na makapag-next. Believe in the principle of you reap what you sow. Number 2, give cheerfully. So, sabi sa verse 7, 2 Corinthians chapter 9, verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Anong sabi sa naka-highlight? Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Sabi sa English, God loves a cheerful giver. So, lagi nating naririnig yan, pero ito ba ay talaga nating naiintindihan? So, actually, ang pagiging cheerful o pagkakaroon ng kagalakan ay hindi lang dapat natin pinapractice kapag nagbibigay. Diba? Kasi ano man ang ating gawin, dapat natin itong gawin ng may kagalakan. Hindi ba't mas magaan sa puso kapag ang ginagawa mo ay gusto mo? Diba? Hindi ba't mas magaan sa puso kapag ginagawa mo ang isang bagay ng may kagalakan? Kaysa doon sa ginagawa mo ng napipilitan. Diba? Ang maganda pa roon, sure na maganda rin ang resulta. Diba? Mas magaan sa puso kapag yung bagay na ginagawa mo ay ginagawa mo na may kagalakan. Diba? Kaysa doon sa ginagawa mo dahil ikaw ay napipilitan. Diba? At kapag pilit pa yung ginagawa mo, hindi maganda yung resulta. Diba? Unlike sa kapag ginawa mo ng may kagalakan, maganda rin yung resulta. Kaya kapag nagbigay ka ng napipilitan, huwag ka na lang magbigay. Diba? Kasi hindi na cheerful giver yun Ang tawag doon, forced giver. Diba? Pinilit. Diba? Pinilit ka na lang. Ayaw ng Diyos ng forced giver. Gusto ng Diyos ay cheerful giver. Diba sabi diyan, malinaw, God loves a cheerful giver. So ayaw ng Diyos na tayo ay napipilitan. Parang magulang mo lang yan kapag ginahati ang bayaran sa bahay. Ang bayarin sa bahay. Ayaw nila na nagbibigay ka ng napipilitan. Diba? For example, sa mga kultura ng mga pamilyang Pinoy, talaga meeting yan kada buwan. May meeting talaga yan kada buwan. Kasi pare-pares, minsan pare-pares ng tawag dito ng sahod Di ba? Meeting na. So kapag nagbigay ka, for example, ikaw nakasign sa aircon. Pag nagbigay ka ng napipilitan, binato mo yung pera, sasabihin sa'yo ng magulang mo, huwag ka na magbigay, ito na pera mo. Bakit? Kasi napipilitan ka Di ba? Ayaw ng magulang na nagbibigay ka ng napipilitan. Di ba? Kung yung magulang natin ganon din ang Diyos.
Di ba? Ayon ng Diyos na tayo ay nagbibigay ng napipilitan. So, hindi naman nakatingin ang Diyos sa amount. Amen? Di ba yun yung pinag-usapan natin nakaraang buwan? Ang Diyos ay hindi nakatingin sa amount. Di ba? Kasi even yung 2 kusing na binigay ng babae ay kinulugdan ng Diyos. So, nakatingin siya saan? Sa puso. Nakatingin ng Diyos sa puso. Inaalam niya kung masaya ka at kusang loob ba ang ginawa mo. So, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Atras lang po tayo ng isang chapter. Sabi ni Paul, sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. So, tatanggapin ng Diyos yung anumang makayanan natin basta ibibigay natin iyon ng kusang loob. Sabi dito sa naka-underline, hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi ninyo kaya. Diba? Kasi minsan nasosobrahan naman eh. Diba? Nasosobrahan tayo na hindi mo naman talaga kaya magbigay ng 1 milyon, pinipilit mong bigay ng 1 milyon. Diba? Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Diba? Kung hindi mo talaga kaya, huwag mong pilitin. Basta kung ano lang yung kaya mo, ibigay mo. Basta andun yung word na kusang loob. Diba? Kasi again, hindi nakatingin ang Diyos sa amount. Nakatingin ang Diyos sa ating puso. Nakatingin siya kung kusang loob ang ating ibinibigay. So, walang malaki o maliit na amount sa Diyos. Basta iyan ay kusang loob at hindi napipilitan, siya ay matutuwa. Amen? Amen. So, I hope na na-establish na po natin yung truth na iyon. Kahit sa ang angulo naman kasi tignan, hindi maganda ang napipilitan. Diba? Kasi nasaan ang love kapag napipilitan? Diba? Ang tao nagmamahal ay hindi napipilitan. Diba? Parang sa mag-asawa, hindi papayag yung babaeng asawa. Hindi papayag yung asawang babae na bigyan siya ng bulaklak kung napipilitan lang naman yung asawa niyang lalaki. Diba? For example, sinabi nung asawang lalaki, binilhan kita ng bulaklak kasi sabi mo eh. Binilhan kita ng bulaklak kasi sabi mo eh. Sabi mo, kailangan mo eh. Diba? Tatapon niyo ng asawang babae. Tatapon niyo ng asawang babae sa basurahan. Bakit? Kasi napipilitan. Ginawa mo lang kasi kailangan. Diba? Unlike sa binilhan kita ng bulaklak kasi mahal kita. Di ba? Mas okay 'yon, di ba? Hindi mo sinabi na kailangan mo pero ginawa niya. Di ba? Hindi mo siya binigyan ng bulaklak kasi kailangan. Hindi mo siya binigyan ng bulaklak kasi responsibilidad mo 'yon. Binigyan mo siya ng bulaklak kasi mahal mo siya. Di ba? Ganoon din yung ating Panginoon eh, di ba? Hindi kailangan ng Diyos yung pera natin. Sa totoo lang po mga kapatid. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Walang-wala yan sa kayamanan na meron ng ating Diyos. Diba? Kaya kung iniisip mo na kailangan ng Diyos ang pera mo, hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Diba? Kaya kung iisipin natin na magbibigay tayo dahil kailangan, diba? Mali ang ating motibo. Dapat magbibigay tayo dahil mahal natin ang Diyos. Kaya na ko pa po pinapaulit-ulit. Yun ang tamang motibo. Yun lang yung nag-iisang tamang motibo. Magbibigay tayo dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Amen. So again, kung ikaw ay napipilitan, huwag ka nang magbigay. Di ba? Kung palapit ka dito sa basket na kasi mangot ka, huwag ka nang tumuloy, bumalik ka sa upuan mo. Di ba? Kung napipilitan ka, huwag ka nang tumuloy, huwag mo nang ibigayan. Di ba? So, hindi ako natatakot na sabihin yon kasi alam ko naman na ang tunay na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay kailanman hindi napilitan. Kasi hindi mo mapipigilan yung overflow ng heart. Di ba? Kapag naunawaan mo ang ginawa ni Jesus para sa iyo, imposibleng hindi mag-umapaw ang puso mo. Diba? At ang pusong nag-uumapaw ay hindi napipigilan kahit kailan. Kahit anong gawin mo, ito ay kusang magpapasalamat. Kaya hindi po ka natatakot sabihin na kung napipilitan ka, huwag ka na magbigay. Kasi it tells a lot kung ano yung experience mo, kung ano yung relasyon mo sa ating Panginoong Jesus. Diba? Kung talagang kilala mo ang Panginoong Jesus, kung alam mo kung ano yung ginawa niya para sa iyo, sabi sa kanyang salita, dito na sa chapter 8 yung kung di ako nagkakamali, na bagaman siya'y mayaman, siya nagpakahirap upang tayo naman ang yumaman. Hindi kailangan maghirap ni Jesus para tayo ay maligtas. Di ba? Kailangan lang na mayroong tumigis na dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Kailangan lang mayroong mamatay kasi sabi sa Romans, for the wages of sin is death. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan lang may mamatay. Di ba? So kailangan lang mamatay ni Jesus para tayo ay maligtas. Hindi niya kailangan maghirap. Hindi niya kailangang ipanganak sa sabsaban. Hindi niya kailangang ipanganak na mayroong tatay na karpintero. Diba? Hindi niya kailangang pagdaanan lahat ng kahirapan na iyon. Diba? Pero for sake of us, siya ay naghirap upang tayo ay yumaman. Diba?
Di ba kapag nagets mo yun, kapag naintindihan mo yun, wow. Di ba? Wow. Yung heart mo, puno na. Di ba? Yung heart na puno, kusang magbibigay. Di ba? Kusang aawas, kusang mag-overflow. Di ba? So, hindi nakakatakot sabihin yun na kung napipilitan ka, huwag ka na magbigay kasi sariling hiling mo yun sa Panginoon. Di ba? Niniwala ko na ang taong tunay na naka-experience ng kabutihan ng Diyos ay kusang nagbibigay, hindi napipilitan, at hindi na kailangang pilitin. Amen? Amen. Muli, tayo ay magbigay ng may kagalakan. May kagalakan sa puso na nakikita sa ating mga mukha. Amen? Kasi mahirap maniwala na cheerful giver ako pero yung mukha mo ganito. Mahirap maniwala sa ganun, di ba? Taliwas yung sinasabi mo sa pinapakita mo, di ba? So, ang pagbibigay ng may kagalakan ay nakikita sa mukha. Di ba? Kaya mamaya pa nagbigay, may nakita akong nakasimangot, sasabi mo, balik na doon. Kailangan ang ide. Di ba? Cheerful giver. So, mahal ng Diyos. Gusto ba natin na mahalin tayo ng Diyos? Mahal na talaga tayo ng Diyos. Kaya tayo ay magbibigay ng may kagalakan. So, God loves a cheerful giver. So, ayun, maniwala ka na nagagalak din ng Diyos sa tuwing nagagalak ang puso mo habang nagbibigay. So, kapag nakikita ng Diyos na masaya tayo sa tuwing tayo ay nagbibigay, regardless kung pera man yan or sa ibang paraan, nagagalak ang Diyos kapag ginagawa natin iyon ng may kagalakan. Amen? Amen. So, God loves a cheerful giver. So, give cheerfully. Number 3, trust in God's provision. So, sabi sa verse 8, 2 Corinthians chapter 9, verse 8. At kayang ibigay ng Diyos sa inyo ang kanyang nag-uumapaw na biyaya, nang higit pa sa inyong pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay, at nag-uumapaw rin ang inyong mabubuting gawa. So, ang Diyos natin ay able to bless us abundantly. Hindi po mahirap ang ating Diyos. Amen? Amen. Ang ating Diyos, ang ating Amang nasa langit ay mayaman. So, minsan, kaya tayo napipigilan sa pagbibigay ay dahil hindi natin nauunawaan na ang Diyos ay nagpo-provide. Diba? Hindi tayo makapaglaan ng salapi para sa gawain dahil nag-aalala tayo na baka walang matira sa atin. Kahit nga barya ay hindi natin mabitawan dahil hirap tayong maniwala na yung barya na yon ay kayang palitan ng Diyos. Diba? Mas lamang ang duda kaysa tiwala sa ating Ama na nagbibigay ng pagpapala. Diba? Kaya tayo napipigilan sa pagbibigay kasi hindi natin kilala ang ating Diyos. Hindi natin kilala na ang Diyos natin ay provider. Hindi natin kilala ang Diyos natin na siya nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Diba? Kaya mas lamang ang ating duda. So isipin natin, kung alam natin na ang Ama nating nasa langit ay nagpo-provide, magdadamot ka pa ba? Alam mo ngayon, nagpo-provide eh. Diba? Alam mo na ibibigay ng Diyos yung pangangailangan mo. So ititikom mo pa ba ang iyong palad kung alam mo ang Diyos ay nagbubuhos ng pagpapala mula sa langit? Diba? Again, ang pagpapala ng Diyos ay bumubuhos at hindi nagpapatak-patak. Diba? Hindi umaambon ng pagpapala. Diba? Ang sabi, uulan ng pagpapala. Uulan, bumubuhos ng pagpapala. So katulad ng ulan na na-experience natin ng ilang araw na, diba? Nagpahirap sa atin ng ilang araw. Katulad ng ulan, ang pagpapala rin ng Diyos ay palaging bumubuhos. Ngayon mamaya, bubuhos din yung ulan. Patunay po yun na ang pagpala ng Diyos ay laging bumubuhos. So, kaya dapat palaging bukas ang ating mga palad. So, alam niyo po mga kapatid, napaisip ako kung ano ibig sabihin ng bukas na palad na pagbibigay. Diba? Kasi lagi natin sinasabi yun, diba? Bukas na palad na pagbibigay. Ano ibig sabihin ng bukas na palad na pagbibigay? So, buksan niyo po yung palad niyo. Kore ganyan, diba? Patawad. Diba? So, ano ibig sabihin ng bukas na palad na pagbibigay? Kasi lagi natin naririnig yon, di ba? Lagi natin naririnig ang bukas na palad na pagbibigay. Kaya napaisip din ako kung ano ba ang tunay na ibig sabihin nun. So, na-realize ko na parang ganito lang yan. So, ang pagpapala ng Diyos ay rumaragasa at laging bumubuhos, di ba? Amen? Ang pagpapala ng Diyos ay laging rumaragasa at bumubuhos. Ngayon, kung palaging sarado ang ating palad, totoo na hindi mawawala. Wala kasi ano dito eh. Sino meron dyan 1,000? Sino meron dyan 1,000? Hindi ko na babalik mamaya. O sige, kahit ano na lang. 20 na lang. Totoo to. Penga ako. Lalabas na. Ayun, 1,000.
Kahit barya, kasi kahit barya na lang. Sige na, di tayo matatapos. Sige. Wala. O sige, dadari na lang. Salamat po sa love gift. For example, ito na lang. Ito, tulad sinasabi ko. Wala na. Diba? So, ayun. Kung palagi sarado ang ating palad, totoo na hindi mawawala yung salapi. Diba? Kasi, ba't mawawala to? Nakasarado nga yung palad, diba? Totoo hindi mawawala yung salapi na nasa sayo ngayon. Pero, anong ipangsasalo mo sa pagpapalang bumubuhos kung nakasarado naman ang palad mo? Hindi mawawala yung 1,000, pero hindi mo masasalo yung 10,000 na bumubuhos galing langit. Diba? Hindi nawala yung hinahawakan mong pera, pero hindi mo naman nasalo yung masigit pang pagpapala. Diba? Diba? So, yun. Yun yung saradong palad sa pagbibigay. Di tulad ng bukas na palad kung magbigay. Totoo na kapag bukas ang palad, mawala yung nasa iyo ngayon. Ayaw mawala. For example, kapag bukas ang palad, totoo na mawawala yung perang nasa iyo ngayon. For example, nawala na. Nawala na. For example, nawala yung perang hawak mo ngayon, di ba? Pero dahil bukas nga yung palad mo, masasalo mo rin yung higit na pagpapalang nawala sa iyo. Nawala yung 1,000, pero masasalo ko yung 10,000. Di ba? Yun yung ibig sabihin ng bukas na palad na pagbibigay. Di ba? So, yung pagpapalang nawawala sa atin ngayon, higit pa doon yung ipapalit ng Diyos kapag bukas yung ating mga palad. O, sige, balik na natin. Baka maging mukha akong pera. Ano pa lang? Thank you po, Daddy Ray. So, sabi pa lang no? Huwag masyadong, maibigin sa pera. Pero nakikita agad ang tunay na ugali. Diba? So, nakuha nyo po, nagets nyo. So, ang tunay na pagbibigay ng bukas na palad, ganun. Diba? Kaya sinasabi na pag nagbigay tayo, bukas palad. Kasi totoo na mawawala yung nasa iyo ngayon, pero ipapalit ng Diyos, higit pa doon sa nawala. Diba? Kaysa doon sa saradong palad, hindi nga nawala. Pero pagdating ng panahon, mawawala din yun eh. Diba? Ang masama pa doon, hindi mo nasalo yung papalit. Diba? Kaya pag nagbigay, tayo ay dapat bukas palad na magbigay. Kaya pili tayo, saradong palad dahil kontento na tayo, or bukas na palad dahil alam natin na pagpapalain pa tayo. Diba? So, ano pipili natin? Bukas na palad or saradong palad? Bukas na palad. So, buksan natin ang ating mga palad at huwag tayong maging madamot. So, alam niyo po ba na ang mga taong madamot ay lalong naghihirap? Diba? Pakita ko sa inyo yung verse. Hindi ko po ito gawa-gawa. Baka sabihin niyo, gawa-gawa ko lang to. Sabi dito sa Proverbs chapter 11 verse 24, mga Kawikaan chapter 11 verse 24. Ang taong mapagbigay ay lalong mayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay, aka taong madamot. Diba? The more na nagdadamot ka, the more kang naghihirap. Diba? Kaya huwag mong tanongin si Lord kung bakit naghihirap ka. Diba? Lalo na kung madamot ka. Diba? Pero hindi all the time ganun. Of course, diba? Hindi ko pwedeng sabihin na naghihirap ka kasi wala kang faith. Hindi ko pwedeng sabihin na naghihirap ka kasi madamot ka. Kasi part din talaga ng life yon. Nadaan tayo sa punto na tayo ay maghihirap. Pero kung alam mo sa sarili mo na madamot ka at naghihirap ka, pwede mo wag ka na magtanong. Wag ka na magtanong kung bakit ka naghihirap. Kasi alam mo naman sa sarili mo eh. Niniwala ko na ang taong madamot, alam niya sa sarili niya na madamot siya. Alam niya sa sarili niya yun na madamot siya. And ganoon din yung taong mapagbigay. Alam niya sa sarili niya na mapagbigay siya. Diba? Kaya, again, ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. So, totoo, di ba? Totoo na naghihirap ang mga taong madamot. Di ba? So, yung madamot. Madamot yarn. Di ba? Kaya again, huwag tayo maging sakim at madamot dahil una sa lahat, ang Diyos na nagmahal sa atin ay kailanman hindi nagdamot. Diba? So anong karapatan natin magdamot sa Diyos na hindi nagdamot sa atin kahit kailan? Diba? Wala tayong karapatang magdamot sa ating Diyos. So huwag kang mangamba kung may mawala man sa iyo ngayon. Kasi sigurado naman napapalitan niya ng Diyos pagdating ng panahon. Trust in His blessing and provision. Nakikita niya ang katapatan ng iyong puso ngayon at surely iyan ay gagantimpalaan niya pagdating ng panahon. Amen? Amen. So kaya minsan kailangan lang natin maging patient. Kailangan lang nating maghintay sa ating Panginoon. So, huwag tayong mangamba kung meron mang mawala ngayon dahil surely naman, iyan ay papalitan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. So, amen. So, again, tingnan natin ulit yung ating mga
points. Pero ngayon, hindi na bilang points, bilang life application na. So, ating life application, yun na din yung ating mga points. So, number 1, believe in the principle of you reap what you sow. Sige po, sabay-sabay natin basahin. Number 1, believe. Okay, understandable po unang beses kasi kaya di sabay-sabay, sabaw-sabaw pa. Okay, number 1, sabay-sabay, malakas at hindi sabaw-sabaw. Okay, number 1, believe. Number 2. Number 3. Number 1, believe in the principle of you reap what you sow. Number 2, give cheerfully. And number 3, trust in God's provision. Ang ating bigay diya. Okay, pumindot. Ating bigay diya, through Christ, I can practice biblical generosity. Sige po tayo magsitayo, sabay-sabay nating basahin. Ating bigay diya, through Christ, sa pamamagitan natin Panginoong Yesus, kaya nating i-practice ang biblical generosity. Dahil mismong siya, pinakita niya sa atin kung paano maging generous. Sige po tayo manalangin. Panginoon, muli salamat po Diyos sa umagang ito na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. We are so very much thankful, Panginoon, for your wonderful word and reminder, Panginoon, sa amin ngayong umaga. Truly, O God, na as Christians, Panginoon, dapat alam po namin kung paano maging generous biblically. And thankful kami, O God, dahil ito ay nilinaw mo sa amin ngayon. Tinuruan mo po kami ngayong umaga patungkol sa bagay na ito. Kaya mo, Diyos, na lahat po ng points namin, lahat po ng life application namin ngayong umaga ay talaga pong ma-apply namin, Panginoon. Hindi lamang po ito manatiling head knowledge, O God, but instead, Panginoon, ito po ay ma-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ay makita sa amin, Panginoon, lalo na, Panginoon, O God, sa prinsipyo ng pagbibigay, lalo na sa gawain ng pagbibigay, Panginoon, na hindi po kami maging madamot, hindi po namin tratuhin ang pagbibigay as pagbibigay ng abuloy or tip, Panginoon, dahil ang pagbibigay ay isang uri rin ng pagsamba sa iyo, Panginoon. When we give, O God, we worship your name, Panginoon. When we give, O God, we honor your name. And nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil sa tuwing kami nagbibigay, naipapakita po namin, Panginoon, na mahal ka namin. At napapakita po namin na ino-honor po namin, O Diyos, ang karunungan mo, Panginoon, sa aming mga buhay when it comes sa pag-handle ng salapi, O God. Kaya maraming salamat, Panginoon, because we believe, O God, na kami ay makapagbibigay dahil kami ay in-enable mo na, Panginoon. Kami ay binigyan mo na, Panginoon, ng kakayahan na makapagbigay. And maraming salamat dahil pinaalala mo sa amin, Panginoon, na hindi kami mahirap, O God. Kami po ay mayaman dahil sa ginawa na aming Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya muli, Panginoon, salamat. Ikaw lang po nag-glorify sa umagang ito. Muli salamat, O Diyos, sa iyo papuri, pagsamba ito po ngayon panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.